At nandun na rin miyembro ng ating House Justice Committee. Kaya pag-usapan po natin yan at ang marami pang bagay na nangyayari sa napakagulo nating bansa ngayon. Kasama ang ating Akbayan Party List Representative, House Assistant Minority Leader, Prosecutor ng Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, member ng House Committee on Justice, si Congressman Chel Jokno joining us on the line. Kong Chel, good morning. Peter at Rica sa programang Balita Patan. Magandang umaga, Peter, Rica at lahat ng nanonood at nakikinig. Good morning, Congressman. At kami po'y natutuwa na isa kayo dito sa binasa ni Rica sa prosecutors. Ano po? So nandyan na po yung hinahangaan naming Three Musketeers. Kayo, si Congresswoman Laila at saka si Chairperson Jervil Luistro. But first things first, Kong Chel, nai-transmit na ba yung articles of impeachment po sa Senado? Ang pagkaalam ko, Peter, ita-transmit pa lang. Hindi ako sure kung kailan mismo ang mangyayari yan. But it should happen anytime soon. Yes, and the fact na meron pong bagong liderato ngayon sa Senado should not be a hindrance at least dito sa pagtatransmit ng mga impeachment complaints. Oo, tama yon. At hindi lang naman sa pag-transmit. Kahit sino naman ang maging leaders ng Senado, klaro ang utos ng ating konstitusyon na upon receipt of the articles, kailangan mag-conduct ng trial forthwith. Ibig sabihin, di ba, ay agad-agad. Opo. Itong pagpapalit ng liderato sa Senado, ang sinasabi ng bagong Senate President, wala namang kinalaman ito sa impeachment. And as a matter of fact, kahapon po, nagpahayag nga siya na hindi madedelay ang pagko-constitute ng Senado bilang isang impeachment court. Do you see, meron po ba kayo nakikitang potential issues, problems dahil sa iba na po ang liderato sa Senado? Well, first of all, it's a very welcome development na sinabi ni Senate President na talagang susundin niya yung konstitusyon. And that's what we will expect from the Senate, na pag-upo nila bilang senator judge ay magiging impartial and objective sila sa pagdidinig sa kaso, lalong-lalo na sa pagpapasya. On our end, basta't kami naghahanda at tuloy-tuloy ang aming preparations kasi hindi namin alam kung kailan mismo magsisimula yung trial itself. Opo. Opo. Kong Chel, kita naman po namin yung mga listahan ng mga pangalan po na magiging miyembro ng prosecution team. I'm just curious as to paano po natin pinipili yung mga magiging miyembro nito? Dahil katulad na lang po ni Congressman Keith Flores, di po ba? According to official records ng House, ang boto niya ay abstain. Hindi po siya nagboto for yes on this. So paano po siya magiging prosecutor sa isang kaso na nag-abstain siyang bumoto at hindi naman po niya sinuportahan? Well, ang pagpipili ng prosecutors ay nasa kamay talaga ng House. Kaya kahapon nga sa plenaryo dumaan yan. Now, as to the selection of the lawyers who could sit, siyempre unang-una ang tinitingnan malamang ng House leadership ay sino ba ang mga abogado na nakaupo ngayon sa 20th Congress. So that limits the pool immediately. And dun sa mga abogado, titingnan siguro nila kung sino ang may experience at may who has the capability to be a prosecutor. So those would probably be the main criteria. Kasi ang trabaho ng prosecutor, yung talagang haharap sa court at one by one, ilalatag ang ebidensya. Sino may testigo, i-present. At kung may ebidensya mga records ay ipapamark and i-authenticate sa court. It's really more a technical challenge. Kaya kung maaari lang sana, dati kasi marami tayong members ng Senate at House na mga abogado noon, madali-dali siguro pumili ng prosecutors.
lalo na nung panahon ng father ko na sa Senate. Nako, ang gagaling ng mga abogado noon. Opo, But now, well, it's really a process that has to be done. Ganon. Opo. Magiging parang, paano po ang mangyayari dito pagdating sa Senate? Will the prosecuting panel be divided into different teams para mag-present o mag-defend on the different articles of the impeachment? Most likely, kasi if we go by previous impeachment cases, ako'y naging bahagi ng impeachment team noong pang-impeachment ko ni dating Pangulong Erap Estrada. It's much easier to do it that way. Na bawat article may isang team at sila yung in charge doon dahil hindi kaya ng ng isang lawyer o ilang prosecutors yung lahat ng articles. Iba-iba kasi ang magiging ebidensya, iba yung kailangan mapatunayan. Kaya dapat ang focus ng nila ay article by article. So kumbaga parang subject matter expert on a specific article, ano po? Yes. Okay. Yes. Let me ask this question, Kong Chelano. So there are 11 prosecutors, kung tama yung bilang ko, na pinangalanan na. Does this mean po na ang prosecution from the lower house will not use ang mga private lawyers? Sa tingin ko, kailangan pa rin, just like in previous impeachment cases. Kahit noon sa amin, sa kaso ni dati Pangulong Erap ay meron mga private lawyers na sumuport. Especially in a case as complicated as this. Alam niyo, hindi madali ang magiging trabaho ng prosecutor dito, ha? Example lang, Yes. pagdating sa unexplained wealth, maraming dokumento yan. Many of that will involve financial records. So, we will need support from and the expertise also of people in the private sector para at least maayos din ang mga pag-presenta namin. Opo. Let's talk about po the possible timeline dahil kayo naman nanggaling na sa isang impeachment trial. Ano po? How long do you think will this take? Ito pong impeachment na ito, the trial against VP Sara, ano po? Mga ilang buwan kaya itatagal nito, more or less? Kung gagawin natin batayan yung nangyari sa kaso ni Chief Justice Corona, yung sa kanya ay umabot ng 44 days of trial. So that was spread out over several months. I think it took around 3 months yata or more or less. So kung ganun, yun ay 2 article lang yata ang present nila doon. Opo. So kung sa amin ay 4 na articles, it could last that long, maybe a bit shorter or a bit longer. Isang challenge nga sa amin kung yung how we can whittle down what we need to present to make sure we satisfy the elements of proof, but at the same time na wag naman din ma-prolong masyado yung proceeding. Opo. Kino-compute ko po, bale kung 44 trial days po yun, ang schedule po ng magiging trial sa Senado, this time is MWF, tama po ba? Yun yata, yes. Yes, so mga 3 days a week. So kung 44 days yan, divided by 3, mga 14 na linggo ito. So sabihin mo ng mga 16, di mga apat na buwan ito. Dalawang article. Almost 4 na buwan ito, Kong Chel. Mukhang ganun nga. Ganun na nangyari noon. Opo. And kasama na dyan yung defense evidence. Correct. Opo. So, yan na yung kabuuan ng pag-militis ng kaso.
Kong Chel, pinag-uusapan nyo na po ba as early as now yung mga possibilities na maaring mangyari? Dahil nga po biglang nagkaroon tayo ng pagbabago sa liderato ng Senado. At pinag-uusapan po doon na isa sa maaring mangyari, what if pag-usapan nilang baguhin yung mga pagtanggap ng ebidensya o yung mga ebidensyang gusto nilang tanggapin on the Senate trial? Will that affect the flow na gustong dalhin ng prosecuting team sa Senate trial itself? Well, nasa kamay ng Senado yung kung anong gagawin nila sa kanilang rules on impeachment. Just as the House has, we have our own rules here, meron din silang power over their rules, and if they choose to so amend, it's really up to them. Basta ang kailangan ay kung meron man babaguhin doon, dapat susunod pa rin sa utos ng konstitusyon. Pero kasi sabi din po, Kong Chel, na yung tatanggaping yung rules of accepting the evidence ay maaari din nilang palitan. So, masasabi po ba doon na kung anong ebidensya yung mga nakalap natin nung tayo ay nag-imbestiga sa House Justice Committee ay maaari hindi lahat ay tanggapin ng Senado? Mahirap sabihin. Hindi natin alam kasi kung ano yung mismong babaguhin, kung meron man. But sa pagkaalam ko kasi, the rules on evidence that we have in our rules of court should apply at least in a supplemental manner. So, yung mismong paano ba i-authenticate ang isang record, paano ba magpresenta ng testigo, sa tingin ko, hindi naman siguro papalitan yun. Kasi basic yun eh. Okay. One last from me, Kong Chel, let's talk again numbers. Nung ma-unseat si Senate President Tito Soto, 13 po yung bumoto na i-declare na vacant nga, magpalit na ng liderato. 13 senators voted for that. Sa conviction or sa desisyon to convict or not to convict si VP Sara sa inaasahang mangyayaring trial po sa Senado, hindi po 13 ang kailangan. 16 o 16 ang kailangan. Tama po ba? Yes, at least two-thirds ang kailangan sa Senado for conviction. Opo. Yes. So nabanggit nyo kanina na hindi madali ang magiging trabaho ng mga prosecutors. Kasi nga po, kung babasahin natin yung mga nasa initial numbers, yung 13 po na bumoto ng panibagong liderato sa Senado, not to prejudge them, pero parang predisposed or on the surface ay mukhang papanig kay VP Sara. Yun lang naman ang reading, on the surface at least. So, kung totoo yan, 3 na lang ang kulang nila para makuha yung 2/3. How do you see that, Kong Chel? Para sa akin, kung titingnan natin yung experience natin ng previous impeachment, halimbawa dun kay Chief Justice Corona, nung bago magsimula yung trial niyan, ganun din ang sabi nila na kulang daw ang boto, ganito, ganyan. Pero as the trial unfolds kasi, at lahat naman tayo maghuhusga dyan sa impeachment na yan, ay makikita natin kung talagang may ebidensya o kung wala. Kung talagang mabigat ang ebidensya, kung klaro naman at malinaw na merong pagkakasala, then sa tingin ko, they will have to, that has to be factored in sa kanilang pagboboto. So kahit anong inclination nila ngayon, that is just at the beginning. A lot will depend on what will be presented and how we will all react to it. Kasi naalala ko yung mga dating impeachment, lahat tayo nanonood niyan. Hanggang sa kalsada, nakikita niyo yung tao, pinapanood nila yung mga hearing. And sensitive din, syempre, ang mga senator judges dyan sa magiging weight of public opinion. Yun. Opo, sige po, aabangan po natin kung anong mangyayari doon sa Senate pag na-transmit na nga po ito dahil sa pagbabago ng liderato, marami rin po ang na-shake shampoo sa ating mga taong bayan on what's gonna happen next. Maraming salamat sa inyong panahon. Kong Chel, ingat po kayo. Kong We'll talk to Chel, you again soon. Thank you, and we're looking forward to your being in the prosecution. Ay, maraming salamat din, Peter and Rika.
Good morning. Thank Good you po. morning. Good morning. Ayan, Ayan. si Kong Chel Jokno. Na-chell. Lagi ko iniisip kasi prosecutor to si